May dinala sa atin dito na CRT TV mga ka-G lovers. Balik muna tayo sa CRT TV kasi meron pa naman nagpapaayos nito. So, konting information lang about this, kung paano ayusin sa no power na CRT TV. Sabi na may-ari, bigla na lang to nawalan ng power. Minsan meron, minsan nawawala. So, kadalasan nawawala talaga siya na hindi na talaga nag-on. This is Giovanni B. Titingnan natin yan mamaya. So, let's get started. Bali, inalisan ko na siya ng tornilyo. Tatanggalin na lang natin yung takip para makita natin yung pinaka-board nito. So, lahat ng dadaanan ng power natin ay i-check natin mga ka-G lovers para malaman natin kung saan ba yung pinaka-problema nito. Bali, universal board yung ginagamit nito mga ka-G lovers. Kita nyo mga ka-G lovers, para may restore na ng repair to. Nakita natin yung mga diode sa primary natin ay nasa likod na yun nilagay. Bali siya yung may-ari natin. Check ko muna kung may supply sa secondary. Check natin doon sa may collector kung meron siyang supply. Bali, step by step natin itong hahanapin mga ka-G lovers para makuha natin yung pinaka-problema nito kung ba't wala siyang power. So, una ko munang iti-test yung collector kung meron siyang supply. Bali, wala siyang voltahe o 0 volts siya. So, ibig sabihin, totally dead ang secondary natin. Tingnan natin dito sa may filter capacitor. Sa B plus niya ay 0 volts din. Ibig sabihin talagang walang supply na dumadaloy sa secondary. Next natin mga ka-G lovers, dahil walang dumadaloy sa secondary, wala rin indicator light. So, try natin mag-test dito sa primary. Test ko itong filter capacitor sa primary. So, wala rin tayong voltage na nakukuha. Ibig sabihin, hindi umaabot yung voltage dito sa filter capacitor sa primary. Kaya pala walang power dahil wala rin supply yung filter capacitor sa primary. So, ibig sabihin, wala siyang dumadaloy na DC papunta dyan sa filter capacitor. So, check natin dito sa may pinaka AC source kung may pumasok ba na AC supply dito sa may main natin. So, meron naman tayong 234 volt AC. So, ibig sabihin, pumapasok yung supply natin. Yan, 234. So, okay yung supply natin pumapasok dito. So, check natin, isa-isahin natin to. So, analyze natin, hanapin natin yung flow of voltage nito or current nito kung saan siya papunta para makapag-trace tayo na maigi. Next natin, ito yung AC source natin, ito pa yung isa. Dumaan siya dito sa may choke inductor. Tapos dinaanan niya ito ng diode. So, may history na ng repair to mga ka-G lovers. Kita nyo naman, yung diode niya nasa likod na nilagay. So, tingnan natin, test natin kung nasusupplyan ba yung diode. Plug in natin ulit mga ka-G lovers. So, nakaset ulit tayo sa AC. So, dito na yan sa may nilampasan natin sa choke transformer.
So ewan ko kung anong tawag ng iba dito. Tapos check natin kung nasusupplyan ba itong diode natin. Okay naman, nasusupplyan naman yung diode natin ng AC source sa input nya. So tingnan natin sa output nya, papunta na dun tayo sa DC nya. Tingnan natin kung meron pa siyang supply na dumadaloy. So ito yung negative, papunta yan sa negative ng filter capacitor. Tapos ito yung positive, may jumper papunta dyan sa positive. Ito, may jumper yan papunta dyan sa positive. Check natin kung meron tayong dumadaloy na supply dito na DC na sa output ng diode natin na naka-bridge. So okay naman yung jumper nya, wala namang problema. Ba't dito wala? So ibig sabihin may putol to mga ka-J-Lovers. Kita nyo hindi pumalo yung ano natin, kaya pala walang DC. So chinek ko muna yung continuity nito mga ka-J-Lovers. So ibig sabihin hindi umaabot sa capacitor yung positive source o positive supply. So tingnan natin na maigi yung diode nito. Ito yung diode natin na positive. Pasensya na, magalaw yung camera natin. Papunta yan dyan sa may jumper, papuntang positive. Ito na, tingnan natin. Ito yung jumper. Ayun mga ka-J-Lovers, nakuha ko na yung pinaka-problema nito. Ito lang pala yung pinaka-problema nito. Nakita nyo may crack siya. Kaya pala wala siyang power. Tapos minsan nagkakaroon, tapos nawawala na naman. Tapos mas mahirap, mas marami yung walang power. So kita nyo, crack na siya. Dahil dito kasi nilagay yung diode sa likod, siguro paalog-alog nito, yan nagalaw na siya. Or talagang dating may crack na siya, kunti na lang yung nakakabit niya dahil sa laging dinadaanan to ng supply na tuluyan ng nakat o tuluyan ng naputol. So pagdugtungin ko lang to mga ka-J-Lovers, lagyan natin ng soldering lead, tapos testingin natin mamaya. Dapat sana dun tayo naglagay ng diode sa may pinaka proper nya na lagayan. Dito kasi nilagay sa likod. Sa bagay, hindi na naman natin masisisi yung nag-ayos nito kasi medyo malaki yung diode na nilagay niya, baka hindi nagkasya. So hindi nagkasya sa butas, kaya dito na lang nilagay. Or talagang tinamad siya, or talagang tawag niyan, ito yung pinadalian niya na lang, o mas gusto niya yung madaling trabaho, kaya dyan na lang nilagay. Next naman mga ka-J-Lovers, i-resolder ko yung lahat na nakikita kong parang nakaangat para sigurado tayo. Lalo na dito sa chopper transformer, meron ako nakita may mga crack ng konti. So try kong i-resolder to para sigurado tayo. Baka ito nakaka-apekto rin to sa mga no power, or mapipersa yung switching regulator natin ito mag-supply dahil sa may mga crack. So kailangan natin i-resolder yung mga nakikita natin na dinadaanan ng supply na nakaangat. So yan, niresolder ko na tong chopper transformer. Itong mga diode na to, kita nyo naman mga ka-J-Lovers, parang may crack na siya, oh. Pero nakadikit naman yan, pero kailangan natin i-resolder din yan para sigurado tayo. So i-resolder ko lang to mga ka-J-Lovers para mamayang pag-testing natin hindi na tayong pabalik-balik dito sa pag-resolder. So lahatin ko na yung nakikita kong parang nakangat, lahat yan isi-solder ko na. So habang nagre-resolder ako mga ka-J-Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated sa mga na-upload natin na video. Din pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Pagkatapos natin itong ma-resolder mga ka-J-Lovers, try natin testingin kung gagana na ba siya. Pero sa tingin ko parang gagana na to. Nakita na natin yung pinakasalarin nito, yung crack.
So mahirap yan hanapin pag hindi ka marunong mag-test. So para to sa mga baguhan na kailangan niyang matuto, para sa inyo to, or sa mga gustong matuto na kung paano mag-ayos. So simpleng crack lang yan, pero napakahirap yan hanapin pag wala kang alam o wala kang history ng pag-aayos. Dapat marunong ka mag-test muna bago mo yan basta makukuha. Kailangan i-test mo siya na maigi para matrace mo siya. Resolder ko na rin to mga ka-G-Lovers, itong ano natin, itong mga nandito sa horizontal section. Pati na rin tong connection na papunta ng ano natin, ng vertical. So lahat ng yan i-resolder ko na rin. Okay, na-resolder na natin siya mga ka-G-Lovers. Try nga natin testingin kung magkaka-power na to o mag-o-on na to. Pag hindi pa rin, magre-recheck tayo. Hanapin pa natin kung ano yung pinaka-problema. So ito yung mga ni-resolder ko kanina. Itong connection ng papuntang yoke, ni-resolder ko na rin yan. May nakita kasi akong parang crack ng konti. So sinigurado ko na siyang resolder para hindi tayo pabalik-balik pag resolder. Katapos natin itong linisan, try nating testingin na to kung gagana na ba. Okay, mukhang malinis na to mga ka-G-Lovers. Pwede na siguro tayo mag-testing nito. Inaalis ko lang yung mga konting tilamsik ng LED. Delikado kasi yan, baka mag-short. Lalo na dito sa may primary natin. Pag nag-short yan, tapos yung regulator natin yan. So napakadelikado rin yan. Kaya binabrush ko rin siya ng maigi para wala tayong problema sa mga ganyan na tilamsik na LED na maliliit. Kabit ko lang to, yung pinaka board natin, para makapag-testing na tayo. Malalaman na natin kung yun lang ba yung problema talaga. Pag hindi pa rin, magre-recheck tayo. Tapos hahanapin natin yung pinaka punot dulo ng problema nito. So ito na mga ka-G-Lovers. Tingnan natin kung gagana na ba. Kita nyo naman mga ka-G-Lovers, meron tayong power. Antayin lang natin kung mag-on ba siya. Okay na ito mga ka-G-Lovers, gumana na, lumabas na yung Astron logo. So ibig sabihin okay na yung TV na to. So thank you very much sa panonood nyo. Sana meron naman kayong natutunan, lalo sa mga baguhan, na napakasimple lang tong i-troubleshoot yung mga ganitong trouble. So okay na to. Thank you.